Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magtungo sa actual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Takot masira sa tao kaya ayaw humarap si Senator. Overuse of power and masyadong show off kasi. Lesson learned. Kaya stay humble, senators. Hindi kayo may-ari ng Pinas. Empleyado po kayo ng gobyerno. May gulay. Nakakainis yung mga politicians na walang paninindigan. Ayaw magsalita kasi takot sa administrasyon o takot mawala ang political career nila. Dapat nga magpakita sila ng paninindigan para sa bayan at mga tao naman ang mag-aangat sa kanila pagdating ng eleksyon. Maraming sipsip kasi. Like Senator Chavit Singson, nung nagkamali ang pasok ng kanyang sasakyan, ano ginawa niya? Di ba nagsorry at pinansin ang nang huli sa kanya kasi hinuli siya. Ang pulis ginawa ang responsibility as public servant. Binigyan pa ni Chavit ng reward. Ganun sana lahat ng senator man, congressman, pressman, gawin ang nararapat para sa Pilipinas. Tulfo, gumawa ka ng batas para sa mga OFW na namamasukang katulong, ensure and wala rin ipon sa pag-uwi, bigyan ng pondo ang katulad namin na mataas kuno tingin mo sa amin ng bayani. Yan ang hirap dito sa atin. Bawal ginagawa ang batas para sa mamamayan lang. Kung sa Japan, nagpapakamatay na yan sa kahihiyan. Pero dito pinagtatanggol pa. Senator Gatchalian and Win Gatchalian resign. Imbestigahan mo ang 98 billion sa PhilHealth. Huwag yung sasakyan kasi kayang-kayan sa mga or kanyang-kanya yan sa mga MMDA at LTO ang dapat imbestigahan mo ang 98 billion ng PhilHealth para sa mga hihirap yang pera na yan sa PhilHealth. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Konting kahihiyan naman ho sa mga sa mga politiko. Ito mga kababayan, ito ho yung NEP noong 2024. Meron hong 3 billion. Teka lang ho. Ito ho yung NEP. Ito pinapakita ho natin para maging curious yung ating mga kababayan para sa 2025 budget ha. Kasi ito ho 2024 budget to. Ganito ho kawalang ang mga congressman dyan sa House of Representatives. Ang NEP ho, yung National Expenditure Program, kulang-kulang nasa 4 billion, 3.9 billion pesos. So, nung napunta ho sa GAA, bigla hong nadagdagan ng 1.1 billion pesos. Ganito ho ba talaga ang kalakaran dyan sa House of Representatives? Ang issue lang naman ho natin dito, simple lang. Ba't kay Vice President Sara Duterte, todo makabatikos itong mga congressman na to? Pero tayong mga Pilipino, bakit hindi natin matanong itong mga itong mga individual na to? Bakit nag-increase ng mahigit 1.1 billion itong inyong House budget for professional service expenses in 2024? Increased by mahigit 1.1 billion. Di ba mga kababayan, napakalaki hong napaka hipokrito nitong mga congressman na to kung makapagsalita sila na kini-question nila yung budget nitong si Vice President Sara Duterte. Pero yung budget ho nila dyan sa House of Representatives, wala akong nag-i-scrutinize. Walang nagtatanong kung saan dinala yan, kung saan napunta yan, saan gagamitin yan. Ngayon, sana mabukas ho ang kaisipan ng ating mga kababayan. Dito sa 2025 budget na pinag-uusapan dyan sa Senado, makialam ho tayo. Alamin ho natin kung ano na naman ang isiningit nitong mga tambaluslos dyan sa House of Representatives. Ano na naman hubang kalokohan ng mga pinagagawa nila dyan sa ating 2025 budget. Balita ho natin, yung akap daw, balak hong tanggalin ng mga senador. Kasi nga naman, hindi ho sila nakikinabang.
Pagka nag-bycam ho yung mga yan, pag napag-usapan, okay, asan yung mga senador na gusto mamigay ng akap? Wala na, rekta na ho yan. Sigurado, tuloy pa rin ho yung akap na yan. Basta mabigyan ng pagkakataon itong mga senador na to na makapamigay din ng akap. Kasi ngayong mga panahon na to, mga malapit kay tambalus-lus lang ho nakakapamigay ng akap. Ang gusto, ito kasi mga senador na to, hindi namin alam yung akap na yan. Di ba? Hindi kami nakakapamigay niyan. Kailangan makapamigay din kami. Ganyan lang naman ho eh. Dapat may kompromiso, hindi lang ho yung mga krokodile ang masaya. Yun lang naman ho ang gusto mangyari ng mga senador na to. No, yung tatanggalin namin yung akap na yan, yung budget na yan para sa akap kasi napakarami ng ayuda, puro ayuda na. Kasi ho, hindi lang sila nakakapamigay. Pero once na nakapamigay yan, wala na, kwentas klaras, masaya na ho yung mga senador na yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo dito kay Manong Ted Filon. Pakinggan ho natin kung ano nga ba ang nangyari dito sa number 7 plate na to. At dapat to sana maging fair lang, no. Yung doon sa mga ginagawa sa mga ordinaryong Pilipino pagka dumadaan sila sa mga ganyang klaseng linya, exclusive lamang para sa mga pampublikong sasakyan para mapabilis yung daloy nitong mga pampublikong sasakyan. Ngayon itong mga politiko na to dahil meron silang number 7 plate, tinitake advantage na. Kala ho siguro hindi ho sila sisitahin, hindi ho sila kakanain ng mga traffic enforcer. Kaya para dun sa mga traffic enforcer na kumana dito sa number 7 plate na to, isang matikas na saludo para kay PNP. Maraming salamat to. Ito mga kababayan, rekta na ho tayo dito. Ito si BP Sara. Baka si BP Sara yan. Wala nang mas gaganda pa dito kay Madam Inday Sara. Palakpakan ho natin. Ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong kay Sir Ted Filon. Game! Yes po. Yes po, Didi Chacha. Peke po in the sense na hindi po to issued ng LTO. Hindi po LTO ang gumawa nito. As I explained. Kumbaga pinagawa lang sa sa online ganun, no. Yung meron ho kasing gumagawa ng plate number na ganun. Kasi dapat pagka yung mga ganyang plaka, lagyan na lang ho ng QR code para wala nang maraming cheche-bureche. Yung mga huhuli, pipicturein yung QR code, ibigay sa sa LTO, malalaman na nila kung kanino nakarehistro yan o kung pagka walang QR code, ibig sabihin peke, talagang dapat hulihin. Before, yun nga pong appearance at yung security features na meron kami sa aming mga plaka, wala po doon sa plaka na iyon. Sige, so bago natin puntahan lang siya yung plate number ha, tanungin ko lang ako nag-follow up lang sa sagot niya kanina, no, na humihingi pa sila ng kaukulang konfirmasyon sa SEC kung sino ba ang mga rehistradong may-ari nitong kumpanyang ito na Orient Pacific Corporation. Kahapon po, sino ang humarap sa LTO on behalf of this company? Ang humarap po yung isa pong director, Sir Ted, at saka yung abogado po nila, Sir Ted. Okay, ito Dito pong lang po nakuha yung pangalan nung... Opo, ang humarap daw po ay si Omar Ginomia, Director. Yes, Sir Ted. Opo. Kayo ba sa LTO, si Attorney Vigor, hindi man lang nagtanong dito kay Omar, Omar, sino ba may-ari nito? Hindi ba mga gatsalyan ang mga may-ari nitong sasakyan na ito? Dapat kasi umamin na eh. Ang dami pa kasing cheche-bureche bago pa nga lumabas yan, si Gatchalian na talaga inaano dyan. Hindi siya sakay. Hindi ho siya sakay. Sila lang ang nagmamando, nagmamayari ng sasakyan na yan. Dapat inaakuna nila kagad. Ito? Na may pagkakamali. Tinanong po natin, Sir Ted, at tinanong din po ng mga kapatid po natin sa media. Ang sagot nga po nung abogado, public record naman daw po yung mga stockholders and we can request the GIS po sa SEC. Ang sinasabi po nilang dahilan ay privacy daw po. So para medyo, attorney, inconsistent kung public record ito and then you will invoke privacy. Napakasimpleng sagutin lang naman, di ba? Kung sakasakali, di ba, attorney? Correct. Oo nga po, Sir Ted. Opo. Pero kasi po, nag-request po tayo ng general information sheet and meron po tayong hearing dahil sinokos din bukod po dun sa mga traffic violation cited sa driver, nag-issue po tayo ng showcause at may hearing po ito, doon po pagsasubmitin po natin sila ng mga dokumento at pagpapaliwanagan po. Okay, sige. Kasi po kami, kahapon pa lang, nung nabanggit nga itong Orient Pacific Corporation, napakasimple po lamang aming ginawa. Hindi ka nahihingi sa SEC, no? Ng dokumento, napakadali lang eh. O ng pag-research dito kung paano lalabas yung mga pangalan na Kenneth Gatchalian dito sa kanyang ugnayan, dito po sa Orient Pacific Corporation na ito, attorney. At be that as it may, attorney, nahawakan nyo na ba mismo yung plate number? Yung bang plaka, sinurrender nila? Opo, Manong Ted. Nasa amin na po. Okay, so ito pong plakang ito, ano ba nakalagay doon? Ano ba ang nakalagay doon at saan daw nila kinuha yun? Yung nakalagay po doon, 7, 19th Congress, tapos 2022 to -2025.
Tinanong din po natin yan, saan po kinuha. Ang sagot lang po nung driver, hindi daw po niya alam. Ang sagot naman daw po ni Mr. Oman, yung director, they are conducting an internal investigation daw po regarding that plate. Marami ho talagang ganyan ngayon, no? Yung pagka, yan nga, plate number pa, di ba? Na-experience nyo na ho yung sticker lang ng Senado. Ang yayabang eh. Meron lang silang sticker ng Senado, akala mo mga senador na din eh. Diba? Sa mga naka-experience niyan, pagka yung mga sasakyan nila, no, didikitan na lang ng sticker ng House of Representatives, Senate, Office of the President. Ang yayabang na ho nila kagad. Hindi man nga ho plaka, dapat nga pati yung sticker na yun, tanggalin na din eh. Paano niyo po tinanggap yun? Yung ganun pong uri ng sagot, sir? Na para bagang yung driver maaaring hindi niya alam, no? Kasi driver siya. Pero paano naman, sino naman kayo nagtornilyo nun doon, no? At sino nag-utos noon na ikabit yon? Kung, opo. Correct. Opo, sir. Ito, sir, that's why we also issued po, as I said po, nag-issue pa rin po tayo ng show cause despite yung pag-amin po nila, despite the traffic citation ticket na na-issue, nag-issue pa rin tayo ng show cause po para po formal na ipaliwanag po nila why they should not, on the part of the company, why they should not be held liable for imitation and false representation under 4136, at para naman po doon sa driver, why he should not be cited to be improper person to operate a motor vehicle, at sinuspindi rin po natin ang lisensya ng driver in the pending investigation po. Dala ba nila yung Escalade kahapon? Hindi po, Manong Ted, hindi po. Oo. Dito po sa paggamit mo ng fake na number 7 plate, so meron silang corresponding paglabag na po dito. Ano hong specific na batas, attorney? Nakalagay po dito sa ating 4136 yung false imitation and false representation po yung kanilang pagkabit po ng plaka na hindi po inisyu ng LTO at pinalabas nila na issued by LTO. Yun po yung administrative liability po nila. Meron din naman po tayong inaaral po ngayon, Manong Ted, na maging criminal case po ito, Manong Ted. Opo. Ano ho ba ang panuntunan natin under the existing JAW, sa gantong uri ng mga violations? Kapag ang isang sasakyan ay may nakakabit na mga peke plate number, magkabilaan po ito, dapat ba ini-impound yung auto? Under the JAW po, hindi po, Manong Ted. Naku. Kaya, dapat impound ka agad, no? Pagka mga may mali. Paano pagka hindi na number 7, paano pagka ginagamit yan sa mga illegal na gawain, di ba? Dapat automatic pagka nakasalpak dyan, peking plate number, kahit hindi number 7, automatic na dapat impound yan. Tapos tignan kung ginagamit yan sa mga kalokohan. lang po ng administrative fine po, Manong Ted. Magkano po ang multa? Naku. 5,000 po, Manong Ted. Opo, sa bawat violation? Yes po, Manong Ted. Opo, so dalawang plakas 10,000. Tama po, Manong Ted. Opo. Meron ho ba itong criminal liability yung ikay mag-manufacture ng peking plate number? Yun ang ating ginagawa ngayon, Manong Ted, dahil ang plaka po ay isang public document. Ang ating pong sadya, tulad ng lisensya, tulad ng certificate of registration, yan po ay public document. And the fact na pinalabas mo, na inisyu po ito ng LTO, may karampatang violation po sa ating revised penal code. Opo. Sino po ang nanghuli dito at ano po ang sabi ng sinasabing muntik na sagasaan? Ang nanghuli po dito ay yung deputized agent po natin na nasa SAIC po. Yun naman po, ang sinasabi niya, ang nangyari po, yung binidyo na po pala, yung buong video po ang nangyari. Graduation fee at yung sabi mo ba may tangka na nasagiin siya nung ayaw niyang magpatinag? Doon sa video po, it appears na babanggahe sasagasaan. Ang paliwanag nga po nung driver doon kahapon, wala naman daw po siyang intensyon, kaya lang dahil automatic daw po yung sasakyan, nung pinapatras daw po siya, kumabante konti bago mag-crash yung sasakyan na nag-change gear siya. But bilang kasipay po, yung enforcer, kakausapin po natin kung gusto po niyang mag-file ng separate criminal case po dahil nga po doon sa nangyaring iyon. Opo. SAIC, sino pong pinuno nito? Sa SAIC po, ang nagpapaano po si ASEC Joselin po, Jose Property. Opo, kasi sa mga iba pong pangyayari, na hindi pamilya ng senador ang involved, pag-MMDA, ang gagalaiti yung mga head of agencies at sinasabi na sila mismo ay tutulong doon sa enforcer sa pagsasampa ng kaso. In this case po, hindi ganun po ang ating treatment? Wala, hindi ko po masabi, Manong Ted, dahil po
ang under po siya yung enforcer ng TAN. Okay, sige po. So, ang paliwanag, ano po ang paliwanag ng driver? Ito ho ba'y sinumpa ang salaysay na kanyang ibinigay? Hindi pa po, Manong Ted, doon lang po sa interview. Ito pong sinumpaang salaysay niya, i-require po natin dito dahil doon sa kaso na sa show cause po. Basta nag-appear po siya sa hearing sa November 12 po, Manong Ted. Opo. Sige po. So, pero ang kwento niya, meron siyang pasahero na 2 investor. Opo, yun po ang sabi niya, Manong Ted. Oo, galing sila sa airport. Ang banggit niya, Manong Ted, is isa sa mga restaurant sa Pasay, East Ocean yata yung nabanggit niya kahapon. Galing sila sa restaurant, papunta sila ng casino. Ang sabi po niya, papunta po ng Mega Mall, Manong Ted. Okay, sige. So ganito, sa ngayon ano po, attorney, paano po namin dapat tanggapin ito, ang ganito pong uri ng balita na ang dating po sa ibang tao, parang iba ang treatment. Kasi po, ang sinasabing involved dito ay sasakyan na pag-aari ng kumpanya na pag-aari po ng pamilya Gatchalian. Naku, Opo, kung ordinaryong Pilipino lang ho yan, panigurado, baka na dinimanda na mismo ng pamahalaan, no? LTO, baka yung MMDA, nayari na ho yung na yan. Pero dito, tahimik ho sila eh. Diba? Hindi ho nila inaaway yung driver. as I said po, preliminary pa lang naman po yung ating pong in-impose po na fine, yung mga nakita po natin na violation of traffic laws. And then, meron pa po tayong pending na kaso dito. Base po sa magiging sagot po nila at iba pong makikita po natin ebidensya, we will find the necessary case or appropriate case po once naman din makakuha po tayo ng mga matitibay na ebidensya po. Sir, yung mga ibinabato ngayon ng mga Ayun na nga mga kababayan, dito naman ho sa bahagi ng video natin na to. Punta naman ho tayo dito kay Senator Rapi Tulfo, no? Yung kanya mga punto de vista kaugnay dito sa lahat ng issue ng number 7 fleet na to. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Good afternoon. Siguro alam niyo na kung sino, kaya lang ayaw na magsalita. Doon sa pasahero, wag mo nang pahirapan pa ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. Ayun! And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon. Correct. Kaya kung ako dito sa kay Senator Win Gatchalian, encourage mo na. Magpa-sorry na, di ba? Mag-public apology na para matapos na tong kalokohan na to. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Related ito sa isang senador. Naku. Pero hindi yung senador ang sakay ng Yari. SUV na yan at that time. Win Gatchalian, paano ba yan? Paano ba yan, Win Gatchalian? That I can say for now. Now, timeline. Base po sa aking Intel report, dumating itong pasahero noong November 3 sa NAIA Terminal 1 via PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time 6:06. Now, lumabas ng NAIA Terminal around 6:30 p.m. Gumamit siya ng Skyway northbound, going to Magallanes and then exit sa EDSA northbound. Pag-exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Swerte ho itong si Win Gatchalian, hindi ho siya re-electionist ngayong mga panahon na to. No? Hindi ho siya re-electionist. Kung sana re-electionist siya, sarap niya electionist sa social media. Trinoma. Isang Soler naman sa Quezon City. Yes. And yung security niya, yung nakasakay sa transit, ay former
AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon. At syempre, pag natukoy yon, kakausapin natin yung security. Most probably, baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Related, kamag-anak po. Kamag-anak ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito yung mapipirito. Yung pritong sunog. Yun eh. Pagka ganyang issue, yung idol nyo namimrito ng sunog. Nanto ko. Pero pagka flood control, maingay. Flood control yan eh. Langan namang pag-ano natin yan, di ba? Pagka yung mga nabaha, naku, alam mo, pipritong sunog dyan. Diba? Nakakalungkot lang kung isipin. Pagka ganitong mga viral sa social, pang social media yan eh. Pero pagka pinag-uusapan yung mga lubog, yung pondo ng flood control, wala mapiprito dyan. Alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? Nako. At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nitong mga motorcycle unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, panghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort na pag may mga binyag, kasal, etc. Magigisa itong MMDA sa akin. Sir, magpapatawag po ba kayo ng hearing? Kasi humarap Yung mga, ang tawag dito, yung mga sa DPWH, walang malilit yun sa inyo doon, walang mapiprito, walang masusunog sa inyo doon, walang manggigisa. Diyan sa number 7 na yan, oo, may naabala, pero walang lumubog dyan, Brad. Walang lumubog dyan. Walang may naperwisyo, unfair lang yung nangyari, pero walang nasirang kabuhayan dyan. Okay ka din no? Yung mga ganitong classic issue, ang bilis mo, mabilis ka pa sa alas 4, lakman to ko. Pero yung mga kababayan natin dyan sa Bicol, yung kriminalidad, yung droga, wala kayong pakialam. Kakapal ng mukha nyo. nasa isang press con yung driver, sir, si Ed Pan. And ang, sir, konting context lang. Sabi niya, dahil daw on a Sunday yon, akala niya pwedeng pumasok doon sa bus lane yung mga private vehicles. Yun yung... Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako pusigitong mag-imbestiga, Kasi trending sa social media, ikaw naman sir, trending sa social media, kaya pursigido ka mag-imbestiga. Pero sa bagay, trending nga naman yung flood control issue, di ba? Pero hindi mo iimbestigahan yan kasi nga naman, may magagalit. hindi, pangalawa na lang yung para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay sa bus lane, SAIC, LTO, Coast Guard. In fact, makikita natin, dinidipahan pa yan ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane, nakakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nakwenta yung issue na yung Brad, Nandun sabihin po sa'yo. sa mga VIPs. Pinay-escort illegally. That's illegal, I suppose. Ang MMDA motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic, paghahabol sa traffic violators, hindi pag-escort ng mga VIPs, hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon, and you guys know this. And that has to stop. Hindi namin alam yan. Ikaw lang may alam yan. I will draft a resolution para isa ka pa legislation mambubudol, para no? ma-stop na to. Ang
Isa pa ho yung mama na yan sa mga mambubudol sa ating bansa. Kaya pagka tumakbo yan ng mataas na pwesto, ngayon tahimik yung mga yan eh. Sila hong nakikinabang sa gulo ng politika sa ating bansa. Itong mga walang yan tulpo na to. Hindi naman ho natin malaman. Ito ba yung gusto nyo? Marcos Jr. 2.0, anak ng toko. Magpipresidente yan, maniwala kayo sa akin. 100% tatakbo ng presidente yung walang yan. Pag nanalo yan, Marcos Jr. 2.0. Wala mangyayari sa Primarily, the Pilipinas. reason why I want Senate investigations, bakit may nakatakas yan palagi? Sir, tigilan niyo yan. Ang kukorni nyo, ng tokwa. Ang daming issue ng Pilipinas, iimbestigahan nyo yung busting. Nahuli na. Konektado kay Gatchal yan. Tapos ang usapan. Tikitan, sampulan. Pag-usapan nyo yung mga isiningit, yung mga ayuda-ayuda. Ano pa, yung mga flood control. Yun ang pag-usapan nyo, pero dyan wala kang pakialam dyan. Konektado na kay Gatchal yan, and so, tapos na. Tikitan nyo, tanggalan na ng 7 plate yung mga senador na yan, di ba? Para wala ng problema, iimbestigahan pa, mag-grandstand ka na naman. Lantoko. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito. May mali ba sa pagre-release pa, sir, ng mga protocol plates? Is there any, kasi sir, kayo senador kayo eh. Is there any, Wala akong protocol plate. yun sir, so may need pa ba na bigyan kayo ng protocol plates, yung number 7? Kasi parang naabuso lang, sir. Kung hindi naman senator this. Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, I don't know sa iba, pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako'y senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them para makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganon. For security reason din ba, sir, ba't hindi kayo gumagamit ng protocol plate? Dapat, kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ng protocol plate. Kasi pag ginamit ng protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba nalaman kung sino ka? That's bullshit, I'm sorry. Kalokohan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamit ako ng protocol plate. Hindi, kaya bangan nyo. I don't know, sa iba siguro, maaari. Bargas na pagsasalitang gayon. Wala. Sir, stop it. Wala nang bumibilib. Daming issue ng Pilipinas, tahimik kayo dito sa number 7 plate na to, palong-palo kayo. That the protocol plate, for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. Sir, you mentioned kanina na kamag-anak ng isang senador. Do you think yung senador alam na at ano yung dapat gawin ng senador? In fairness sa senador, baka hindi niya alam. Sino po ba yung senador, sir? Nala. Kausap niyo na sila yung senador. Sir, nakausap niyo yung senador. Yung senador, today, hindi. Pero noong mga nakarang araw, biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Sinabi nila na hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Kamag-anak ang sakay, sir, nung Escalade. Kamag-anak. Yung VIP nasa likod, kamag-anak ng senador. Father po ba? Brother. Tingnan nyo lang ang picture. Ano bang itsura doon sa picture? Matanda ba? Ha? Sa Metro Manila. Green Meadows ata eh. Sir, tama yung kumakalat na picture na match yun, dun sa... Ano po? Tama yung kumakalat na picture na sa tatay ng isang senator. Hindi ko alam. Basta pinost ko rin sa Facebook ko yon, yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So, sir, paano yun? Fake ba talaga or hindi yung protocol plate na gamit mo? Sabi ng LTO fake. But that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Na maaari, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya. To be fair, dun sa kamag-anak. Sir, but how did the kamag-anak have access to that plate? Kasi di ba yung kaming senador binibigyan ng plate kung gusto namin.
And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay, uy, akin na lang to, hindi mo pala ginagamit, akin na to, kinuha. Sige, sa'yo na. So, pwede po ba talaga yun na ipagamit ninyo? Bawal. Hindi siya transferable. Hindi transferable yung... Yes. Dapat yung protocol plate na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may karapatang gumamit nun at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak. Not even to your children, even to your wife. Sir, sabi bakit kahapon ni SP, sabi ni SP Pwede mo daw. yung daw nagisakay, siya ng- tapos na ihatid, di ba? But with your understanding, sir, dapat senator lang gumagamit. Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the SP said na pwedeng ipahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong, dapat hindi transferable privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali mang gagamitin ni wife o ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. So sir, kung maghahanda kayo ng inquiry, papatawag niyo yung relative ng isang senador? Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya. Unless na Kambyo ka dyan. Hindi ka makapalag, no? Takot ka, no? ma-identify na talaga. Sir, pero your Oh. intel, kilala nyo na, sir. Hindi nyo lang pwedeng sabihin sa amin. Tama po ba, sir? Yung intel na binigay sa akin, yes. Kilala nyo na yung kamag-anak and the senator, sir. Sir, Yes. pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama sa information. Tama ba? Information ka? Galing sa iyan. This is information. Information is Well, Iwas pusoy pa to eh. Bulgar na nga sa ano eh. Lumabas na nga sa lahat ng pahayagan, iwas pusoy ka pa, sir. Paano ka mag-aayos ng isang batas o paano ka kakastiguhin? Sa bagay, kaya mo lang palang litsyonin yung mga nasa MMDA. Pero pagka senador, naku, ang may-ari ng sasakyan ay lalo na presidente, lalo na kay Tambat, kay Lisa. yung Orient Naku, yan. Pacific Corporation, na kung saan board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Sino po yung board member? Binanggit niya. William and Kenneth Gatchalian. Anong pangalan? William and Kenneth Gatchalian. Okay. You have the same information. Quote him. Sir, same information, just to confirm. Yes. Okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. Okay. At validated yung intel na yun, sir. Well, A1 info yung sa akin. Sen, hindi ito. Alam naman natin, this is not the first time that this happened. Should there be an audit of all protocol plates issued to VIPs? Like, yung mga, lalo na yung mga elected officials, then yung iba kasi cabinet members, iba justices. Yeah, that has to be investigated. Yeah. Bilang committee chair ng Senate Committee on Public Services ng Senate, siguro yun isang imbestigahan ko kung paano ba ang maging sistema sa pag-issue ng protocol plates. Kasi naabuso na eh. Lahat na po, lahat ng protocol. Of course, hindi natin papakialaman yung sa Presidente, sa Vice President, Supreme Court Justice, Senate Speaker, Senate President. So, sir, just to be clear, kahit po humarap na yung driver nung SP, mag-iimbestiga pa rin po kayo. Yes, pag umarap na yung driver, tapos na-sanction na yung driver, at nag-apologize yung may-ari kung ano pwedeng maipataw na parusa doon sa may-ari o sanction, I will still investigate. Why? Doon naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin. Nakakita ka lang ng butas kasi galit ka sa MMDA. Ito talaga, oo. Nakakita ka lang ng butas. Tingin ko matagal mo na gustong litsunin na MMDA. Ulitin ko, for the nth time. Oh. Dumidi pa dyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas ng mga violators. At may kita mo, may mga motor doon ng MMDA, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad. At ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasa yung mga big bike na binadyetan ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng MMDA. Sabi ko kanina, nandun sa mga VIPs. Kaya nga ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman, ngayon pa lamang, i-pull out mo na yan unless kung meron kang authority from the Office of the President, then wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the Office of the President, i-pull out mo lahat yan. Pagtrabahuin mo dyan sa EDSA, gamitin yan. At wala na dapat mga funeral na escort. Sir, so far kasi ang humarap pa lang yung driver, pero sa investigation niyo po ba, pahaharapin niyo rin yung sakay?
ng Escalade? Like I said, pag umamin na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umamin na, tapos isa-sanction na yung driver at kung ano. Kung hindi, konektado kay Gatchalian. Ikaw naman, no? Konektado kay Gatchalian, kung umamin na, hindi na pahaharapin. Importante lang dyan sa hearing na yan, ang MMDA. Sanction na pwedeng ipataw. Talaga. Then we will move on doon naman sa bakit may nakakalusot at bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga MMDA agency lang ang importante dyan. na delegate dyan para bantayan yung bus lane, bakit nakakatakas. So even the driver, sir, hindi nyo na patatawag sa Pag umami na, bakit natin patawag? Pag sinabi na niyang ako po yun at nirevoke yung license niya o kung man parusang pinataw ng LTO, hindi natin siya kailangan. Tapos yung VIP, nag-apologize at kung meron mang parusa para sa kanya, pinataw ng LTO, whatever, then ba't pa natin siya imbestigahan? Tutuloy tayo nga sa MMDA. Kakausapin ko yung DOTR. How about yung LTO, sir? Just in case na lumitaw na hindi naman pala fake yung number 7. Isa rin yan. Kasi sabihin ko, bakit kaya nag-issue agad ng statement, napakaagang statement na fake yun samantalang hindi pa kayo sure. Kasi ang sinabi lang, kasi may curve daw. Yun ang pinagbasihan. Pati numbers at markings.